Ang kwento natin ngayon ay isang mito mula sa Pampanga na may pamagat na ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Isang araw, narinig ni Mariang Sinukuan ang taghoy ng ibong Martinez. Ipinatawag niya ang Martinez sa kanyang hukuman. Halos nadurog ang puso niya sa lungkot nang ipakita ng Martinez ang sirang pugad at basag na mga itlog. "Ano ang nangyari sa iyong pugad, mahal kong ibon?" tanong ni Maria kay Martinez. "Kasi po kagabi," humihikbing huni ni Martinez. "Biglang dumamba si kabayo at natapakan ng aking pugad." Madaling nagsiyasat ang magandang diwata at ipinatawag si kabayo. "Bakit ka dumamba kagabi na ikinabasag ng mga itlog ni Martinez?" tanong ni Maria nang dumating si kabayo sa kanyang hukuman. "Kasi po, mahina na halinghing ni kabayo. Nagulat ako nang biglang kumokak na malakas si Palaka." Ipinatawag ni Mariang Sinukuan si Palaka. "Bakit ka biglang kumokak ng malakas kagabi?" Kaya kinagulat ni kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po," paos na kokak ni Palaka. "Humingi lamang po ako ng saklolo dahil nakita kong dala ni Pagong ang kanyang bahay." Agad namang ipinatawag ni Maria si Pagong. "Pagong, bakit dala mo ang bahay mo kagabi?" Kaya natakot at kumokak si Palaka at dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. "Kasi po," humihingal na paliwanag ni Pagong, "natatakot po ako na masunog ang aking bahay dahil nakita kong palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy." Ipinatawag naman ni Maria si Alitaptap at tinanong, "Bakit may dala kang apoy kagabi?" Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong at natakot si Palaka, kaya dumamba si kabayo na naging dahilan ng pagkabasag ng mga itlog ni Martinez. "Kasi po," kutitap ni Alitaptap, "kailangan kong magdala ng apoy para pananggalang laban kay Lamok na palipad-lipad at may dalang itak." Lalong nahiwagaan si Maria sa pangyayari. Kaya agad niyang ipinatawag si Lamok. "Lamok, bakit may dala kang itak kagabi?" Kaya nagdala ng apoy si Alitaptap at nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Hindi agad nakasagot si Lamok. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang naghihintay ng kanyang sagot ang mga hayop sa hukuman. Kasi po," paputol-putol na ugong ni Lamok, "hinahanap ko si Alimango." "At bakit naman may dala ka pang itak sa paghahanap kay Alimango?" Nahihiwaga ang usisa ng diwata. "Kasi po gusto ko pong gumanti sa ginawa niya sa akin," paliwanag ni Lamok. "Noong isang linggo, bigla na lamang niya akong sinipit. Mabutit hindi niya nasipit ang aking leeg, pero nasugatan ng aking isang paa." Nawala ang pagtitimpi ni Lamok at galit na umuugong. "Ngayong magaling na ang aking paa, isinusumpa kong hahanapin ko siya habang ako'y nabubuhay. Alam kong nagtatago siya, pero susuotin ko ang lahat ng butas at bitak hanggang makita ko ang taksil na Alimango." Masyadong nadala si Lamok sa sama ng loob at wala sa loob na iwan na siwas ang kanyang itak. Hindi sinasadya, dumulas ang itak sa kanyang kamay at muntik nang tamaan sa ulo si Palaka. Sa takot, napalundag at kumokak ng malakas si Palaka. Dahil nagulat, dumamba si kabayo. Dala-dala ang kanyang bahay na nagtatago si Pagong. Nagningas ang apoy ni Alitaptap at lumipad na dalang pugad ni Martinez. Itinaas ng magandang diwata ng arayat ang kanyang kamay
para payapain ang lahat. Pagkatapos, itinuro niya si Lamok at nagwika, "Masyado kang marahas, Lamok. Nagulo ang aking kaharian ng dahil lamang sa sama ng iyong loob kay Alimango. Dapat mong malaman na ang karahasan ay nagdudulot ng kapahamakan." Pinagbawalan niyang magdala uli ito ng itak. Pagkatapos, pinayuhan niya si Martinez na wag nang gagawa ng pugad sa lupa. Mula noon, sa tuktok na ng punong kahoy gumagawa ng pugad si Martinez. Pero matatakutin pa rin at malakas kumukak si Palaka. Dumadamba pa rin nang dumadamba si Kabayo kapag natatakot at dala-dala pa rin ni Pagong ang kanyang bahay. Samantala, lagi pa rin may dalang apoy si Alitaptap kapag gabi. At ang Lamok, matigas ang ulong hinahanap pa rin si Pagong at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Kung may naririnig kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tenga, ang Lamok iyon, sapagkat hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya sa butas ang Alimango na akala niya'y sa butas ng tenga ng tao na ninirahan.